Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan patuloy na nagharap sina Taro Sakamoto at Apart. Bigla namang dumating si Takamura, kung saan pinutol niya ang isa sa mga poste ng tore, habang tuluyan ang natalo ni Sakamoto si Apart. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 50 and 51. Nagsimula ang chapter, kung saan makalipas ang isang oras nang matapos ang laban ni na Mr. Sakamoto at Apart, ay nagtungo sila sa klinik ni Lola Mia. Sina Mr. Sakamoto at Shin ay umiinom ng mainit na tea, at kasama din nila si Heisuke. Si Apart ay nagkamalay na at sinabi nito sa kanyang sarili na nasaan ako. Naalala ko na nakipaglaban ako kay Sakamoto sa itaas ng tore. Anong meron sa napaka-warm na mesang ito? May mga tao din dito na kumakain ng orange at snack. Nabasa ni Shin ang isipan ni Apart at sinambit nito na ikaw. Alam kong hindi ka natutulog. Huwag kang magpanggap na tulog dahil hindi mo ako maloloko. Agad na kumilos si Apart upang lumayo sa kanila habang sinaad ni Shin na wala ng saysay ang makipaglaban pa. Sinabi ni Apart na kasamahan nyo din ba ang deer na ulo na yun? Kung inaakala nyo na magagamit nyo ako, ay nag-aaksaya lamang kayo ng oras. Hindi ako tumatanggap ng utos kanino man. Sinambit ni Heisuke, na gamitin ka. Hindi kami ganon. Gusto lang namin na tulungan mo kami. Sinaad ni Apart na anong ibig mong sabihin. Isipin mo lang, bakit hindi nyo pa ako pinatay. Sinabi ni Shin, na dapat kang magpasalamat kay Mr. Sakamoto, habang sinambit ni Sakamoto, na umupo ka muna. Hindi kami interesado na harapin ka. Sinambit ni Luke na gusto namin ng impormasyon tungkol sa tao na kumuha sayo, habang sinaad ni Heisuke na tama. Inaasahan ka namin. Ibibigay ko sayo ang orange na to kapag tinulungan mo kami. Sinabi ni Apart sa kanyang sarili na anong pinagsasabi nila. Umaasa sila sa akin. Sinambit ni Apart na hindi nyo ba naisip na sa puntong magising ako ay maaari ko kayong atakihin. Sinaad ni Mr. Sakamoto na sino nga ba ang nakakaalam. Pero nagdesisyon ako na magtiwala sa'yo. Sa susunod na magbigay ka ng problema sa akin, itatarok na lang kita sa Sky Tree Tower. Biglang nakaramdam ng kaba si Apart habang sinabihan siya ni Heisuke na ang galing mo na nabuhay ka matapos ang laban kay Taro. Sinambit ni Luke na parang naaawa ako sa'yo, kaaway ka man o hindi. Sinaad ni Apart sa kanyang isipan na nakikipag-usap sila sa akin na para bang normal na tao ako. Napaka-weird nila. Sinabi ni Apart sa kanila na anong gusto niyong malaman habang natuwa si Heisuke at nagpasalamat ito. Si Lu ay nakatulog na habang nagbahagi na ng impormasyon si Apart at sinaad na yung tao na nakilala ko ay isang uri ng mecha-human na mukhang deer, wala akong alam tungkol sa isang taong tinatawag na Slur. Anyway, may isang pagkakataon na pumunta ako para makita siya sa hotel niya, nawala ang pasensya ko at pinaghati-hati ko siya. Pero pagkatapos noon, hinawakan ko pa rin ang aking tali at nakinig sa kanila ng sandali. Ipinakita kung ano ang narinig ni Apart at si Slur ang kausap ni Kashima sa telepono at sinabi nito na talaga namang perpekto ang paraan na ito para akitin ang mga JAA mas marami silang ginugulong problema, mas maganda. Sinambit ni Kashima na lilipat tayo sa Phase 2, gaya ng plano. Sinaad ni Slur na oo, tama, at habang ang mga serial killer ay nililibang ang order, wawasakin natin ang kanilang base. Nagulat si Mr. Sakamoto at Shin sa kanilang narinig habang sinabi pa ni Apart na ang tunay nilang layunin ay paghiwa-hiwalayan, at lituhin ang mga JAA para tuluyan silang masira, mas mabuti pang iwasan mo na lang ang buong bagay, hindi ko naman lubos na nauunawaan lahat, pero mas okay na ganoon. Napainom ng mainit na tea si Mr. Sakamoto, at pagkatapos ay inilipat ang scene sa Japanese Association of Assassins o JAA. Sinabi ng narrator na ang JAA ay binubuo ng mahigit 1,000 miyembro, halos 400 sa kanila ay mga profesional na mamamatay tao, ito ang pinakamalaking assassin organization sa Japan. Inilipat ang scene sa Tokyo Bureau ng JAA, kung saan ang mga miyembro ay patuloy na nagte-training, at ang mga empleyado ay patuloy na nagtatrabaho. Sinabi pa ng narrator na ang JAA ay isang ahensya na nagko-coordinate ng mga assassination missions,
habang nagbibigay din ng iba't ibang serbisyo, tulad ng paggawa at pag-aayos ng mga armas at pagsasaayos ng mga pampublikong lugar na nasira sa mga misyon ng pagpatay. Sa madaling salita, nagsisilbi itong sentrong pook ng JAA. Ngayon, isang insidente na walang kapantay sa kasaysayan ng JAA ang magaganap. Sa harap ng gusali ng JAA, ay may dalawang kalalakihan ang nakasakay ng bisikleta. Sinabi ng nagmamaneho ng bisikleta na napakalawak na lugar. Ito ba ang JAA? Habang sinambit ng kanyang kasamahan, na oo, pero hindi ito ang kanilang headquarters. Sinaad ng driver, na grabe, mayroon silang malaking pera. Saan ko itatabi ang bike, habang sinabi ng nakaangkas, na may parking ng bike sa harapan. May isang security guard ang sumalubong sa dalawa at sinabihan ang mga ito, na paumanhin, pero may permiso ba kayo para makapasok? Kailangan nyo ng staff o visitors badge para makapasok sa gusali. Sinabi ng nakaitim na jacket na patawad, pero hindi ako miyembro ng JAA. Agad na kumilos ang security guard at tinutukan ng baril sa mukha ang naka-jacket habang sinasabi, na kung ganoon ay isa kang kalaban, ang mga regulasyon ng JAA ay nag-aatas ng iyong agarang pag-alis. Sinabi ng naka-jacket sa kanyang kasama, na may lisensya ka ba, boss, habang sinaad nito, na ang pangit ng larawan ko doon, kaya tinapon ko na lang ito. Sinambit ng naka-jacket na ganun ba, kapag kinuhanan kanila ng larawan, ay hindi kanila sinasabihan, hindi ba? Pagkatapos magsalita ng naka-jacket ay bigla niyang inatake ang security guard, at ang kanyang katawan ay nabutas na ikinasawi niya. Ang lalaki na nakaputi ay si X, aka Slur at sinabi nito, na grabe, matagal-tagal na, parang kinakabahan ako, parang nung nagsisimula ang bagong semestre ng paaralan pagkatapos ng winter vacation, alam mo yun, yung parang laging aligaga. Sinambit ng naka-jacket na gets ko yan, tuwing nagpapagupit ako o may ginawa sa buhok, kinabukasan, laging nakakaramdam ako ng hiya pagpasok ko sa paaralan. Sinaad ni X na narinig ko na ang dahilan kung bakit hindi tayo ganon kagaling sa ilalim ng stress dahil masyado nating binibigyan ng pansin ang mga karaniwang gawain. Sinabi ng kanyang kasama na nagbabasa ka ba ulit ng libro boss, habang sinambit ni X na mag-relax lang tayo, Gako. Sinaad ni Gako na tama na ang pagsasalita na parang ako yung kinakabahan, habang sinambit ni X na naglalakad tayo patungo sa banal na katarungan. Inilipat naman ang scene sa Mia Clinic kung saan iminungkahi ni Mr. Sakamoto na pumunta sila ng JAA. Agad namang ibinalik ang scene sa dalawa kung saan pumasok na sila sa loob ng gusali. Ang gwardya na nasa harapan ay sinabihan sila na sino kayo. Tumigil muna kayo dahil kailangan muna naming makita ang inyong staff o visitor badge. Bigla namang naputol ang ulo ng dalawang gwardya at ang may gawa nito ay si Gako. Sinabi ni X na Gako, ikaw na ang bahala sa lahat habang sinaad ni Gako na ako lang ba. May iba pa ba akong dapat malaman? Sinambit ni X na ang mga banyo ay nasa bawat ibang palapag, mag-ingat ka, habang sinabi ni Gako na nakuha ko. Inilipat naman ang scene sa mga JAA, kung saan nag-announce ang JAA sa lahat ng kanilang empleyado, na intruder alert. Mga combatant, maghanda at pumunta sa unang palapag, mga non-combatant, mangyaring pumunta agad sa shelter ng inyong palapag. Dalawang intruder ang nadetekta, ang mga intruder ay armado, hindi pa tiyak ang kanilang layunin. Ang isa sa mga empleyado ay naglabas ng baril at niyaya ang kanyang kasama upang harapin ang kalaban. Sinabi ng kanyang kasamahan, na pass muna ako. Kailangan ko pang magtrabaho, bukod pa riyan, 2 tao lang. Hindi nila maaabot ang ikatlong palapag. Pagkatapos niyang magsalita, ay biglang lumipad ang isa nilang kasamahan, na labis nilang ikinagulat, at ang may gawa nito ay si Gako. Inilabas ni Gako ang kanyang sandata at pagkatapos, ay inubos niya ang lahat ng tao sa silid. Sinabi ni Gako na kailangan kong magbanyo. Anong palapag kasi ito? Bago pa buksan ni Gako ang pintuan, ay pinaulanan na siya ng bala ng mga miyembro ng JAA. Sinambit ng kanilang leader na ituloy lang ang pagputok patumbahin siya ng mabuti. Ang kanilang leader ay nagbilang ng 1 hanggang 3 at pagkatapos ay pinatigil na niya ang mga ito sa pagpapakawala ng bala. Bigla namang umatake si Gako at ang lahat ng mga tauhan ng JAA, puwera ang kanilang pinuno ay nawala ng ulo. Puno ng dugo ang paligid ni Gako at pagkatapos niyang umatake ay pinagmasdan niya ang pinuno na nasa kanyang likuran.
Sinambit ng pinuno na napakagaling. Kung alam ko lang na ganito, ay nanatili na lang sana ako sa bahay ngayon. May bigla namang umatake kay Gako na nagmula sa pader at siya ay lumipad at bumunggo sa kabilang pader. Sinabi ng umatake na nagmumukha kang masamang halimbawa para sa mga kabataan, Takebe. Sinaad ni Takebe na ikaw pala, Mr. Anoda, habang tinanong ni Anoda kung ilan na ang namatay. Sinambit ni Takebe na sa una hanggang 3 palapag ay 40 na ang namamatay. 2 minuto na ang nakakalipas noong nagsimula silang sumalakay. Sinabi ni Mr. Anoda na mukhang halimaw ang ating mga kalaban. Pagkatapos magsalita ni Mr. Anoda, ay biglang sumabog ang kanyang ulo at ang umatake sa kanya ay si Gako gamit ang kanyang sandata. Si Gako ay naglakad palapit kay Mr. Anoda at pagkatapos ay inihampas niya ang kanyang armas sa mukha ni Anoda at sa sobrang lakas ng atake ay lumipad siya palabas ng gusali, bumunggo at lumusot sa loob ng sasakyan. Ang mga tao na nasa ibang palapag ay napansin ang ingay na nangyayari, habang biglang bumukas ang elevator na nasa kanilang gilid, at sa loob nito ay naroon si X na may hawak na libro. Nagulat ang tatlo nang makita nila ang kalaban sa kanilang harapan, habang ang kanilang kasamahan na nasa kanilang likuran ay pinagbabaril sila sa kanilang mga ulo. Sinambit ng lalaking umatake sa kanyang mga kasama, na matagal tayong hindi nagkita, boss. Pamayat ka ata. Sinabi ni X, na matagal na noong huli tayong nagkita, Uda, habang tinanong ni Uda, na isinama mo ba si Gako? Sinaad ni X, na oo, habang sinambit ni Uda, na yung tanga na yon, lagi siyang sumosobra. Kumuha ng inumin si X habang sinasabi nito, na pasensya na kung na-assign ka dito buong taon, nasaan ang iba nating mga ahente. Sinambit ni Uda na naghihintay sila sa ibaba, maganda ang sweldo at benepisyo sa JAA, medyo komportable rin talaga. Tinanong ni X kung nagkaroon ba siya ng kaibigan, habang sinaad ni Uda na oo, pero nagtrabaho sila sa development sa 3 palapag, kaya malamang patay na sila ngayon. Humingi ng tawad si X, habang sinabi ni Uda na okay lang, nagsisimula na ba talaga, tama? Sinambit ni X na panahon na para i-reset ang bulok na JAA, lilikha ako ng bagong kaayusan. Inilipat naman ang scene sa labas ng gusali, kung saan may isang taxi ang huminto sa harapan ng JAA. May 2 kasapi ng grupong X ang nagbabantay sa entrance at sinabihan nila ang tao na bumaba sa taxi, na tumigil ka dyan, ang gusaling ito ay nasa ilalim na ng pamamahala ni Sir. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Bigla namang naputol ang mga katawan ng mga kasapi ng grupong X, at ang may gawa nito ay si Takamura, isa sa mga order ng JAA. Muli namang ipinakita si Gako, kung saan nakakaramdam ito ng malakas na kapangyarihan, na papalapit sa kanya, at ito'y walang iba kundi si Takamura. Dito na natatapos ang chapter 50 at 51 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!